Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtion at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapalang ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip ng gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo? Hangal na walang kabuluhan, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Di ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap
ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa Amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao, pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito
na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Kamusta po ang inyong araw, ang inyong linggo? Pero, kamusta nga ba? Tayo po, no? Karamihan po dito, at maging yung mga nanonood online, talagang masasabi natin na deboto ng poong Nazareno. Debosyon, nagdidebosyon. Pero sa araw na ito, hindi lang tayo dapat sa salita nagiging deboto. Hindi nyo pa nga rin nahawakan yung imahe ng Nazareno. Pero yun, dito mas papasok yung atin pong pagsunod. Sabi po sa Salmon Tugunan, mapalad ang sumusunod sa Diyos na kusang loob. Hinamon tayo, no? Hinamon ang ating pagdidibosyon. Kaya kahit na mainit, kahit na umuulan, marami po sa inyo talagang nagtiyaga, tumayo sa harapan o sa labas ng simbahan para lamang mas maramdaman mo at maipakita mo sa poong Nazareno ang iyong katapatan sa iyong pagdidibosyon. Ulitin ko ulit. Sabi sa Salmon Tugunan, mapalad ang taong sumusunod sa Diyos na kusang loob. Kusa. Hindi dahil may kailangan ka, may kailangan tayo sa Diyos, kaya tayo sumusunod sa Kanya. Kundi dahil gusto natin at pinagsisikapan natin makasunod sa Kanya. Malinaw ba yon sa atin? Hindi ka nandito dahil may kailangan ka sa Nazareno. Dahil ibigay man o hindi ng Nazareno ang iyong kahilingan, susunod at susunod ka sa Kanya. Yun ang totoong pagdidibosyon. Hindi tayo magtatampo, hindi tayo magagalit. Pwedeng paminsan-minsan, pag medyo nawiwendang na tayo, maiintindihan naman ng Diyos yan, na tayo'y nagagalit o nagtatampo sa Kanya. Pero pagkatapos nun, matapos tayong mahimasmasan, tuloy pa rin tayo sa pagsunod sa Kanya. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi tayo pinipilit ni Kristo. Ulitin nga, no? Sa Salmon Tugunan, ang pagsunod dapat kusang loob. Kusa. Ang sabi mismo ni Jesus sa Ebanghelyo, ang sinumang nais sumunod sa akin, ito yung dapat mong tandaan. Hindi kita pipilitin, pero dapat malinaw sa iyo. Mahirap kasi yung sumusunod ka ng yung blind obedience na tinatawag, no? Sunod ka ng sunod, di mo naman naiintindihan. Kaya naiiskandalo ka. Ay, bakit ganun? Kung kailan naman nagsisimba ako, bakit naghihirap ako ngayon? Kung kailan naman gusto ko nang tumino, gusto ko nang magpakabait, pero bakit puro problema ang dumarating ngayon? Ang sabi ni Kristo, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, unang-una, limutin ang kanyang sarili. Pangalawa, pasanin ang krus. Saka ka sumunod sa akin. So malinaw ba? Uy, unti-unti, bumabagsak.
Yun kasi yung di ba? Yun yung malinaw. Kaya kahit questionin ka, kahit pagtawanan ka, hindi ka titigil. O kung anumang malubhang karamdaman, mahirap yan, pero kakayanin mo, titiisin mo. Iwan ka man ng asawa mo, iwan ka man ng taong mahal mo, hindi ka aalis sa Diyos. Maganda yung maganda yung pagnilayan. Ano ba ibig sabihin ng limutin ng sarili? Limutin ang sarili. Ano bang ginawa ni Jesus para gayahin natin na nilimot ang sarili? Sitting pretty na siya sa langit. Pero, hindi pwedeng ako lang. Bumaba sa atin, nakiisa sa ating paghihirap. Hindi namuhay ng mayaman, kundi nakasama ng mga tao. And marami sa atin, gusto maging marangya ang buhay. Marangya na ang buhay, pero mag-isa ka lang. Ano ba yung mga paglimot sa sarili na hinihingi sa atin? Yung minsan paano naman ako? Yung sa sarili ko. Di ba may mga ganyan, no? Paano naman ako? Lagi na lang bang sila? Paano na lang ako? Kasi kung malinaw sa'yo na inuuna mo sila dahil sa pagsunod sa Diyos, you are on the right track. Di ba yung sa mga magulang, yung sinasabi na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila. Nakukuha na ba? Yung paglimot sa sarili? Yung, pwede, no? May pangangailangan ka. Iniwan ka ng asawa mo, di ba, no? May pangangailangan ka. Paano naman ako? Paano naman yung kaligayahan ko? Pag inuna mo ba yung kaligayahan mo, liligaya din ba ang mga anak mo? O mapapariwarayan? Paano? Kasi may kanya-kanya tayong paghingi ng paglimot sa sarili. Nag-i-enjoy ka. Nag-i-enjoy ka sa casino. Nag-i-enjoy ka sa sugal. Nag-i-enjoy ka sa bisyo. Pero deboto ka. Nagdidibosyon ka. Ang sabi ng Nazareno, limutin mo yung para sa sarili mo. Sayang di ba? Magkano ang natatalo sa sugal, sa casino, na kung inisip mo, hindi lang yung sarili mong kaligayahan, yung nakukuha mong, di ko alam kung may psychological, na masaya ka, na nakaupo ka sa sugalan, samantalang, yung perang natatalo doon, pwedeng mas maraming maging masaya. Kasi matutulungan mo. Nakakuha ba? Kasi baka lahat tayo na naririto, sumusunod sa Poong Nazareno, kasi naniniwala tayong ipagkakaloob niya ang ating kahilingan. Marami naman po talagang ipinagkaloob ang Nazareno sa iyo. Pero, ibinibigay yan para matuto ka rin magbigay sa iba. At makakapagbigay ka lang sa iba kapag natutunan mong limutin yung para sa'yo. Kasi yung para sa'yo, ang magbibigay niyan, ang Nazareno. Medyo mahirap lang kasi nga nasanay tayo sa material things, nasanay tayo na dapat tayo muna, no? Gusto ko lang pong i-connect sa sitwasyon natin ngayon. Ang pagpili mo ba ng iboboto mo sa darating na eleksyon, ito pwedeng i-consider lang.
ang pagpili mo ba ay iniisip mo ang kapakanan ng marami? O pumipili ka para sa sarili mo lang? Kasi sa ngayon po, no, may mga partido na, ina-announce na, di ba, no? Sino yung kakampi? Kanino kakakampi? Yan ba ay sa tingin mo kasi makakatulong sa lahat, pinaniniwalaan mo? O dahil lamang may mapapala ka sa pagkampi sa Kanya? Na kahit alam mong mali ang ginagawa, mali ang diskarte, mali ang mga paniniwala, against sa moral values, against sa turo ni Kristo, kakampi ka pa rin, didikit ka pa rin, kasi kailangan mo eh. Sa mga tatakbo po, no? Sa mga... Maganda yun eh, mapag-isipan. Pero ikaw din, bumoboto ka ba? Hindi lang para sa iyo, kundi para sa bayan? Dahil ito ang inihiling sa iyo ng Diyos. So, sana po, no? Pagnilayan natin ng mabuti ang atin pong mga ginagawa, mga kinikilos, tayo na mga nagsasabing susunod sa Poong Nazareno, nagtutugma ba ang ating sinasabi sa atin pong kinikilos? Pagnilayan po natin ng mabuti ito. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang masundan natin si Jesus, ang Kanyang anak, at matularan siya ng lubos. Ang ating pong itutugon, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang mapa sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Yun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapayanay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Manalangin, manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at pinabaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang dapat tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko.
ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samgot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno, mahal na pong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinatutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginagamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na March 1, 2022, Martes bago ang Miyerkules ng Abo, sa March 2, 2022. Maraming salamat po. Pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at pagkatapos pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na mananatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na umaupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan
ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ito para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati